Good morning po sa ating lahat. Ayan, congratulations po. Pailang araw na nga po natin? Hindi pa po ba nalulula ang mga person, ang mga senior? Ayan, praise God po sa biyayang lakas ng ating Panginoon. Yan. Tayo po ay makibukas sa Lucas 1:39. Lucas chapter 1, verses 39 to 45. Basahin po natin. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ano po ba ang banal na spirito? Sino po ba siya sa ating mga mananampalataya? Ang banal na spirito po ay isa sa tatlong persona ng Diyos. At sabi po sa Efeso chapter 1 verse 13, Efeso chapter 1 verse 13, siya po ay tatak ng pagkakahirang sa isang taong nakarinig ng mabuting balita o ng katotohanan na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya kay Kristo. Sa makatuwid, ito po ay ang banal na spirito po ay tatak na mga taong hinirang at iniligtas ng Diyos. Sabi naman po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, siya ay Diyos na sumasa ating mga mananampalataya. Sabi po doon, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? At dahil nasa sa atin po ang banal na spirito, siya ay nagbubunga sa buhay ng isang mananampalataya na sinasabi po sa Galatia 5:22 hanggang 25. Sabi po doon, subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ang banal na spirito po ay lumilikha ng mga makadiyos na katangian sa ating buhay at inaasahan itong makita sa buhay ng isang mananampalataya. Ngayon pong umaga, sa atin pong pagbubulay, makikita po natin ang ilan sa mga dakilang gawa ng banal na spirito sa buhay ng mga mananampalataya, especially po sa buhay ni Elizabeth at ni Maria, upang tayo din po ay mahamon o ma-inspire na hangarin din ang mga ganoong uri ng pagkilos ng banal na spirito sa ating mga sariling buhay. Sa pagdalaw po ni Maria kay Elizabeth, ano-ano ang dakilang gawa ng banal na spirito? Ano-ano ang mga dakilang gawa ng banal na spirito? Una po, kagalakan. Sabi sa verse 42, napasigaw si Elizabeth sa galak at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Nang malaman po ni Maria na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay himalang nagbuntis din, ay agad niya itong pinuntahan. Alam ni Maria na hindi siya nag-iisang nakakaranas ng kamanghamanghang bagay. Ngunit kapwa sila humaharap sa hamon ng pananampalataya. Hindi po naging madali ang kanilang sitwasyon, pisikal, emosyonal, at sosyal po na aspeto ng kanilang buhay ay nasubok. Naroon ang takot, dahil si Maria ay bata pa, samantalang si Elizabeth naman ay matanda na. Sabi sa Lucas 1:7b, siya at si Zacarias ay kapwa matanda na.
Napakahirap po ng kalagayan ni Elizabeth sa kanyang edad. Sa pisikal na aspeto, hindi na po ito ang ideal age para magdalang tao ang isang babae. Kaya nga po sabi sa Lucas 1:24, pagkalipas ng mga araw na yon, ang kanyang asawang si Elizabeth ay naglihi. Siya ay nagtago ng 5 buwan. Marami pong paliwanag sa talatang ito. Maring siya daw ay nagtago dahil sa hirap na kanyang nararanasan bilang isang sobrang tanda na. Kaya minabuti niya pong magpahinga muna hanggang maging ligtas ang sanggol. Maari din pong ginawa niya rin ito dahil gusto niyang makaiwas sa mga puna ng mga tao. Sa loob ng 5 buwan, hindi pa halata ang kanyang pagdadalang tao, kaya't nakaiwas siya sa masasakit na salita upang huhusga. Alam mo naman po natin nung panahon na yon, may social stigma. Pag ang isang babae ay hindi nagkakaanak, may social stigma na tinatawag na may pangit na pagtingin sa society yung isang babaeng hindi nagbubuntis, lalo na sa panahon nila. Kung ngayon may discrimination, mas matindi yung discrimination sa mga babae noon na hindi nagkakaanak. Kaya yung mga barren women na nababasa natin sa Biblia na talagang naluha sila ng sobrang pait, kagaya ni Hannah, dahil nakakaranas siya ng discrimination sa lipunan. Hindi natin alam yung mga bulong-bulungan na naririnig ni Elizabeth, na marahil pinagdududahan ng mga tao sa paligid nila yung pananampalataya nilang mag-asawa. Gayong sabi sa Lucas chapter 1:6, sila ay kapwa kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi naman siguro alam ng ibang tao yon. Tanging ang Diyos at sila lamang ang nakakaalam kung talaga bang sila'y nakakapumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya napasabi si Elizabeth sa verse 25. Sabi niya, ginawa ito ng Panginoon para sa akin. Sa mga panahong ito, ipinakita niya ang kanyang kabutihan at inalis sa akin ang kahihiyan sa harap ng mga tao. Inalis sa akin ang kahihiyan sa harap ng mga tao. Kahit mismong si Zacarias po ay hindi agad-agad makapaniwala na talagang tinugunan ng Diyos ang kanilang panalangin. How much more pa kaya yung mga taong wala namang pagkakilala sa Diyos? Dahil nga po, parang napaka-imposible na. Gayunman, sa kabila po ng lahat ng hirap, si Elizabeth ay nakapagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng kagalakan? Ang kagalakan po ayon sa Biblia ay iba sa kagalakan na iniaalok ng sanlibutan. Ayon sa kasulatan, ito ay isang malalim, matatag na kasiyahan, isang kalagayan ng isip at puso na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Ang kagalakan po ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. Ito ay bunga ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po sabi sa Galatia na binasa natin kanina, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at marami pang iba. Ang kagalakan po ay hindi natin mahahanap sa sanlibutan, ni tayo sa ating sarili ay hindi natin ito kayang likhain mag-isa. Dahil sabi nga po, ito'y biyaya, isang kaloob. Dahil dito, kahit sa gitna ng kahirapan, maaari tayong makaranas ng tunay na kagalakan sapagkat ang Diyos mismo ang pinagmumulan nito. Kaya po pala naiiba ang isang tunay na mananampalataya. Tulad po ng mga alagad, yung karanasan po ni Pablo at ni Silas sa Gawa 16:25-26, sila'y binugbog, ikinulong, pero ang kanilang naging tugon ay pagpupuri sa Panginoon. Iyon po ang sekreto ng kagalakan. Ito'y hindi nakasalalay parati sa kaginhawaan, kundi sa pagkilala sa Diyos na laging tapat. Kaya po pala sina Elizabeth at Zacarias ay nanatiling tapat sa paglilingkod, kahit tila hindi dinidinig ng Diyos ang kanilang pananangin. Inabutan na nga sila ng pagtanda sa paglilingkod. Kung ang kanila pong
batayan ng kagalakan sa paglilingkod ay ang mga bagay na nare-receive lang nila mula sa Panginoon, siguro noon pa man ay sumuko na sila. Pero sa biyaya ng Panginoon at ang kanilang galak at lakas ay nagmumula sa Diyos, inabutan sila ng pagtanda sa paglilingkod. Taas nga po ang kamay ng mga naglilingkod sa Panginoon. Salamat po dahil ang ating lakas ay hindi galing sa ating sarili. Bagaman mas lamang minsan sa isang lingkod ng Diyos, ang hirap at yung emosyon natin dahil madalas tayo yung nami-misinterpret bilang nangunguna sa Panginoon, pero sa biyaya niya narito tayo. Patuloy na naglilingkod sa Kanya dahil ang ating galak ay ang masunod ang kalooban ng Diyos na sinasabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is our strength." Ang lakas mo ay ang mabigyang kaluguran ang Panginoon. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, ikaw ay nakapagpapatuloy. Ang kagalakan ay isa sa mga pagkakakilanlan ng isang tunay na mananampalataya. Tulad ng puno na nakikilala sa bunga, gayon din tayong mga sumasampalataya sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay mas madalas nasusubok sa panahon ng kahirapan, kagipitan, lalo na po sa panahon ng paghihintay. Ang kagalakan mula sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magtiis ng may pag-asa habang naghihintay tayo sa saklolo ng Diyos at inaalam ang Kanyang kalooban. Ipinagkaloob po niya sa atin ang banal na Espiritu upang makamtan natin ang mga bunga nito, kagaya po ng kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, upang patuloy tayong makatugon sa Kanyang pag-ibig. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 5, "Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin." Kaya huwag po nating hanapin ang kagalakang ito sa mga bagay sa mundo, sa pera, sa pera. Ulitin natin, sa pera. Parang ngayon, pag walang pera, ang hirap maging masaya. Laging nakasimangot. Pag walang pera, parang wala nang pag-asa. Hindi sa pera, sa posisyon, tao, o anumang material na bagay. Ang mga ito ay panandalian lamang at nagdudulot ng pagiging miserable. Ang patunay or ang tunay na kagalakan ay libreng ibinibigay ng Diyos. Libre naman po pala, hindi na natin kailangang bilhin. Ito'y ibinibigay sa mga nagtitiwala at nananatiling tapat sa Kanya. Mauubos lamang ang ating lakas sa mga bagay na ito. Pagkatapos sa huli, malungkot pa rin tayo. Sabi sa mga ngaral chapter 2, yung inisa-isa niya doon, lahat ng achievement niya sa buhay. Pero sa huli, sabi niya, lahat ng yon walang kabuluhan. Kaya napasabi siya sa verse 26, yung mga ngaral, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Kaya ang pagpursigahan po natin ay kung papaano natin mabibigyang kaluguran ang Diyos. Dahil libre pong ibinibigay ng Diyos ang karunungan, kaalaman at kaligayahan sa mga taong kinalulugdan niya. Kung paano ba natin siya mabibigyang lugod? Ilaan natin ang ating oras sa mga bagay na lubos na makapagpapaunlad ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya po pala, sabi sa Psalms 37 verse 4, Psalms 37 verse 4, "Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan." Sa English version po, ang sabi, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Dahil ang kalooban ng isang taong
nasa Diyos ang kaligayahan, ay wala nang hahangarin, kundi ang mga bagay na pawang makapagpapasaya sa Diyos at kalooban ng Diyos. Kaya siguradong makakamtan niya iyon. Dahil hindi naman po napayag ang Diyos na hindi mangyari ang kanyang kalooban. Payag man tayo o hindi, sang-ayon man tayo o hindi sa kalooban ng Diyos, hindi siya napayag na hindi iyon mangyayari. Pero pag ang isang tao ay nakiisa sa kalooban ng Diyos, hindi siya makakaranas ng emosyonal na kabiguan. Dahil ang kalooban niya at ang kalooban ng Diyos ay iisa. Dahil ang inahangad mo na ay kung ano ang makapagpapasaya sa Diyos, kung ano ang makalulugod sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, parang mas marami ang taong stress. Bata pa lang, maririnig mo na yung salitang stress. Kahit hindi pa naman sila clinically diagnosed, ang bilis-bilis sabihin ng isang taong siya'y stress, siya'y may depression, siya'y may anxiety. Ibig sabihin, nandun yung lungkot. Lalo na po sa mula millennial hanggang generation alpha, na dahil sa technology, so much yung information na natatanggap, na nakikita ng mga generation natin ngayon, distracted sa mga bagay-bagay, ang tindi ng comparison. Maraming factors po na nakakaapekto kung bakit daw mataas ang mga mental health issue ng mga tao ngayon. At isa na nga po doon na binanggit ay ang technology. Pero sa spiritualidad, ay isa lamang po ang maaaring dahilan. Walang bunga ng banal na spirito. Walang bunga dahil maaaring wala namang puno. Baka akala natin ay tinanggap na natin si Kristo. Baka akala natin nananampalataya na tayo, but all this time pala ay hindi. Kasi sabi dun sa binanggit natin nung una, siya ay tatak, siya ay sumasa atin, siya ay nagbubunga. Masakit sabihin na baka wala talaga tayong pananalig. Masakit na katotohanan dahil distracted tayo o hindi naman natin buong-buong isinuko sa Diyos ang ating buhay. May panahon naman po talaga na hindi natin ito agad-agad nararanasan. Normal naman po sa biglang sitwasyon na hindi natin napipili yung emosyon na abigay natin o atugo natin sa isang sitwasyon. May mga bagay na hindi natin napapaghandaan. Kahit gaano man tayo ka-prepare sa buhay, may mga sitwasyon na magugulat tayo at hindi natin mapipili yung ating magiging tugon. Pero bilang isang mananampalataya, meron tayong tulong upang iproseso ng tama ang ating nararamdaman at magiging tugon sa sitwasyon. Kasi sabi ni Jesus sa John 14:26, nandyan ang Holy Spirit to remind us and to teach us. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya wala po tayong maidadahilan sa harap ng Diyos na hindi natin alam kung paano tayo matugon ng tama. Maaring sa biglang sitwasyon, nauunawaan ng Diyos that we are human, hindi tayo robot na nakaprogram na yun doon. Hindi sa lahat ng sitwasyon ay maaaring tama yung emosyon na maitugon natin. But we have the Holy Spirit to teach us, to remind us, and to help us. Ang tinig at ang salita ni Jesus ay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Kaya sa mga panahon na hindi natin alam tumugon ng tama, ang kanyang salita, ang ating pakinggan, ang kanyang tinig, ang ating pakinggan. Hindi ang tinig ng jablo. Huwag tayong palunod sa kalungkutan. Huwag tayong magpatalo sa hamon ng buhay. Kaya sabi nga sa awit, meron tayong awit, huwag ka nang malungkot. Anong kasunod? Praise the Lord.
Dagdagan natin ng konti para hindi naman ma-invalidate ang nararamdaman. Di na ba ako pwedeng malungkot? Dagdagan natin ng kaunti. Huwag ka nang malungkot ng matagal. Praise the Lord. Naunawaan naman ng Diyos that we are human. Tao tayo, may emosyon. Si Jesus nga, naiyak din di ba? Nalungkot din siya. Si Pedro, nagdalamhati nung siya ay nagkasala. Pero, naka-move on sa tulong ng banal na Espiritu. So, wag na tayong malungkot ng matagal. Anong dapat nating gawin? Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Pangalawa po, kapakumbabaan. Kapakumbabaan. Verse 43. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Nang kausapin po ng anghel si Maria tungkol sa mangyayari sa kanya, sa kanyang pagdadalang tao, maging ng kanyang kamag-anak po na si Elizabeth, siya ay nagmadaling dumalaw kay Elizabeth. Si Maria at Elizabeth po ay malayo sa isa't isa. Nasa bulubundukin po ng Huda si Elizabeth at si Maria naman po ay nasa Nazareth. Approximately daw po, 80 to 100 miles ang layo nila sa isa't isa. And during that time po, ang pag-travel para makarating sa destination, papunta dun sa isa, mula dun sa situation sa location ni Maria, papunta dun sa isa, ay 3 days to 1 week daw po, during their time. Kung hindi pa po sinabi ng anghel kay Maria na 6 months na pong pregnant itong si Elizabeth, ay hindi po niya talaga malalaman. Wala naman din pong sinabihan si Elizabeth nung panahon na yon. At digay nagtago nga po siya ng 5 buwan. Wala po sila sa panahon natin ngayon na kahit segundo lamang ay kaya nang maghatid ng balita. Kahit secret. I-chat-chat mo lang, seconds lang, nandyan na. Walang pinagsasabihan si Maria ng kanyang kalagayan. Dahil una sa lahat, alam nating delikado. Hindi kayang maunawaan ng tao sa paligid niya ang kanyang kalagayan. Siya ay dalaga. Hindi yun acceptable sa kanilang kultura. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose. Hindi acceptable na ikaw ay mabuntis sa isip ng ibang tao. Yung inganing nabuntis ka na nung pakasalan mo ay maiba na sa culture nila. Ay lalo na yung nabuntis ka pa nung sa isip ng mga tao ay na parang nabuntis siya ng iba, tapos siya ay akasal pa din sa iba. Hindi ba parang maiba? Sa kultura nila, sa kultura din naman po natin, mga Pilipino. Siya ay mapapahamak, siya ay mapaparusahan sa kanilang kultura. Ngunit ang banal na Espiritu po ay nagpahayag kay Elizabeth. Ang pagdadalang tao po ni Elizabeth ay inihayag ng anghel. Pero ang pagdadalang tao po ni Maria ay ipinahayag ng banal na Espiritu. Isang kamanghamanghang gawa ng banal na Espiritu. Sa Galatia 5 po, yung binasa natin kanina, yung 22, yung mga bunga doon, isa po sa nabanggit ay ang kahinahunan. Sa Good News Translation po, ito ay isinalin na humility. Humility. Nang ipinahayag ng banal na Espiritu kay Elizabeth ang sitwasyon ni Maria, siya ay napasabi, "Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon?" Ito ay nagpapakita ng kanyang pagkilala kung sino si Jesus at ang dakilang papel ni Maria sa gagawing pagliligtas ng Diyos. Si Elizabeth ay halimbawa ng isang taong puspos ng Espiritu. Hindi niya po kinumpara ang kanyang sarili kay Maria. Pareha silang instrumento ng Diyos. Ngunit hindi niya itinuring na mas higit siya kay Maria, ni si Juan kay Jesus. Hindi siya nainggit sa kung ano si Maria, kahit pa ito ay bata sa kanya. Buong kagalakan niya itong ni-recognize kung gaano kapalad si Maria na kapwa niya lingkod ng Diyos. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na-recognize ni Elizabeth ang pagka-Diyos ni Jesus. Nakita niya si Jesus ay Diyos
at siya'y hamak na tao lamang. Hindi siya nagmataas sa harap ni Maria, kahit nga po si Maria ay bata sa kanya. Alam niyang hindi siya karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Sabi niya sa NIV version, "But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?" Hindi, nagtatanong si Maria, why? But why? Hindi niya lubos maunawaan bakit ang napakadakilang Diyos, ang napaka-powerful na Diyos ay napagtuunan siya ng pansin at napuntahan pa siya sa kanyang tahanan. Naalala ko tuloy ang Psalms 8 verse 4. Sabi doon, "What are human beings that you think of them? Mere mortals that you care for them." Hindi natin maunawaan na ang isang Diyos na napakadakila ay pinagtuunan tayo ng pansin. Gayong tayo'y tao lamang. Alam natin sa sarili natin kung sino ang Diyos at kung ano tayo. Napakalaki ng pagtingin ng may akda ng Psalms at napakawalang halaga niya kumpara sa Diyos. Kaparehas ng reaksyon ni Elizabeth na puspos ng banal na espiritu. Ganito din po ba ang ating naging reaksyon nung nalaman natin na tayo hindi karapat-dapat at hindi din natin maintindihan bakit sa dinami-dami ng tao, tayo'y napasama sa mga hinirang ng Diyos? Na ang tunay nating kalagayan ay dapat tayo'y maparusahan, pero sa biyaya ng Diyos, ikaw ay napasama sa kanyang hinirang. At ang sabi doon, di ba sa pinag-aaralan natin na buhay na katotohanan, lahat ng mga hinirang ng Diyos ay may bilang at kailanman ay hindi sila mababawasan or mababago. Hindi na mababago yun. Ibig sabihin, itinakda na ng Diyos yun. Kaya lahat ng pag-iingat ay inagawa ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Amen po ba? Grateful po ba tayo sa Diyos? Hindi ka lang niya niligtas, iniingatan ka pa niya na huwag mawala sa kanyang mga kamay. Parang hindi. Grateful po ba tayo? Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kasi hindi natin maunawaan ang lalim, ang lawak ng biyaya ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Ang ganitong saloobin ay tanda ng kababaang loob na hindi natin inaturing ang ating sariling karapat-dapat sa anumang biyaya ng Diyos. Si Elizabeth ay hindi proud na para bang karapat-dapat siyang bisitahin ng Diyos kasi siya'y pinahirapan. Tandang-tanda ko na nga ni Lord, ako'y pinagbuntis mo pa. Dapat mo lang akong dalawin kasi anong hirap ko na. Hindi po ganoon ang mindset ni Elizabeth. Wala siyang pride sa harap ng Diyos. Hindi siya pa main character. Lord, hindi ako ang bida. Kahit ako ang naganap nito, hindi ako ang bida. Ikaw ang bida sa buhay na sa istoryang ito. Ikaw ang bida. Na para bang lahat ng bagay dapat umiikot lamang sa Kanya. Kapag gano'n ang mindset, hindi po yun galing sa banal na spirito. Doon sa mga word na dapat, dito tayo minsan nagkakaproblema sa ating pakikasalamuha sa kapwa natin mananampalataya at maging sa hindi natin kapwa mananampalataya. Kapag lagi nating ina-insist yung mga rights na meron tayo, nalilimutan na nating magpakumbaba, nalilimutan na nating umunawa, nalilimutan na nating magmahal. Kasi mas mahal natin yung sarili natin at gusto natin lahat ng rights ng meron ng tao na re-receive natin. Sa salita ng Diyos, yung dapat ay dapat talaga. Pero pagdating naman sa ating pakikisalamuha, pakikipag-ugnayan, may mga dapat ka na dapat ay sa iyo na inasurrender mo alang-alang sa pagkakaisa, alang-alang sa pagmamahal, alang-alang sa kaayusan ng pagsasama. Talagang ang deserve natin ay kaparusahan. Yun ang tunay nating deserve. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, lahat tayo ay narito. Kaya wala tayong karapatang magmalaki kahit sino man sa atin.
Si Pablo na rin ang may sabi sa 2 Corinthians 10:17-18, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ang pinararangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Kaya wala pong nakahihigit sa atin. Pagpakagaling-galing man ang tingin natin sa ating sarili, magpakahusay-husay o sa tingin natin ay sobrang tatag na nating mananampalataya, lahat ng yon ay niloob ng Diyos na ikaw ay maging ikaw. Kung ano ka man ngayon, kahanga-hanga man ang buhay na meron ka, ang mga katangian na meron ka, niloob ng Diyos na magkameron ka ng mga bagay na yon, hindi para sa iyo, kundi para pa rin sa Kanya. Habang pinagpapala at pinauunlad ng Diyos tayo sa anumang larangan, ay mas lalo naman dapat tayong nagpapakababa. Gaya po ng isang palay na habang nahihinog ay yumuyukod. Dahil ang isang taong mas nagiging malapit sa Diyos ay mas nagiging masagana sa kabutihang loob o kabutihang asal, bunga ng banal na spirito. Sabi nga sa Santiago 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. So, attitude check po tayo. Pag mataas na ang tingin sa sarili at maliit na ang tingin sa iba, hindi po yun galing sa Diyos. Tularan natin ang mga nauna sa atin, na mga lingkod ng Diyos, kagaya ni na Moises. Si Moises ay tinaguri ang most humble ng Diyos. Sabi sa Bilang 12:3. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Naging kagamit-gamit ang kanilang buhay at nakagawa ng mga dakilang bagay, hindi dahil sila'y mahuhusay, kundi dahil sila'y mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pagiging dakila ay hindi pagiging nasa taluktok. Sabi ni Jesus, mapalad ang mapagpakumbaba. Dahil sa kapakumbabaan, may pagkakataon ang Diyos na iparana sa atin ang mga dakilang bagay. Si Jesus rin na Diyos ay nagpakababa upang magawa rin ang pinakadakilang bagay para sa atin. Sabi nga ng isa pang talata, ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Pili po tayo doon. Alin ang gusto natin? Yung tayo ay nasa kamay ng Diyos at itinataas niya, payapa, o yung inahila tayo pababa ng Diyos, yung hirap na hirap tayo sa paglaban. Sa Pilipos po, chapter 2, verses 1-9, nagbigay si Pablo ng napakagandang halimbawa ng kapakumbabaan. Basahin po natin, Pilipos chapter 2. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahan ng loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pause lang po tayo ng kaunti. Para pala tayo makapagpakumbaba, isa sa tanda ng kapakumbabaan kapag inaturing daw po nating higit ang iba kaysa sa ating mga sarili. Na hindi baling tayo na yung nagatiis, di baling tayo yung laging nag-reach out at naabot. Dahil sa atin, dapat mas mahalaga ang iba kaysa sa akin. Mas mahalagang lumago siya, kaya ako na lang yung magpapasensya. Ako na lang yung uunawa. Ako na lang yung magpapatawad ng una. Kahit hindi siya agad humihingi ng sorry.
Kasi mas mahalaga siya. Mahalaga siya. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, ganon din po At hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang kapakumbabaan ay hindi kahinaan, kundi lakas. Isang patunay na tayo ay ganap na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan. Ang biyaya ng Diyos ay ibubuhos sa mga taong nagpapakumbaba. Pangatlo, pangunawa. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Alam po natin sa simula kanina, si Maria ay dalaga at nakatakda ng ikasal kay Jose. Ngunit dahil sa banal na spirito at upang maisakatuparan ang nakatakdang pagliligtas ng Diyos, ay mukhang nalagay sa alanganin at nakakatakot na sitwasyon si Maria. Wala sila sa panahon natin ngayon na tanggap ang gayong kalagayan. At wala na rin namang ganitong klaseng pangyayari. Dahil isang beses lamang si Jesus nagkatawang tao. Natatanging si Maria lamang ang nagbuntis ng birhen, wala nang iba. Pakisabi nga po sa ating katabing young people, si Maria lamang ang nagbuntis na birhen. At siya lamang yon, wala nang ganong klaseng pangyayari. Kung ilalagay po natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Maria, bilang tao maaaring magduda na tayo kung kalooban ba ng Diyos iyon. Dahil grabe naman. Grabe? Nakakatakot. Sa isang mahina ng pananampalatayang kagaya ko, nakakatakot. Parang mapapaisip ka, will ba to ni Lord? Will ba ni Lord na ilagay ako sa delikadong sitwasyon na parang pag may makikita kang tao ay magkakabog-kabog ang dibdib mo at pag nahalata yung tiyan ko ay yari ako. Nakakatakot. Siya ay bata pa nung time na yon. Kabaliktaran naman po ni Elizabeth na matanda na. Sabi nga natin kanina, hindi na yun yung ideal age. Kung gagaya natin, kung tayo siguro ay buhay na nung mga panahon na yon at tayo isa sa nakakasaksi sa kanilang buhay, maaring sabihin natin nung wala pa silang anak, ba't wala pa kayong anak? Ngayon naman, na sila'y matanda na at nakita natin si Elizabeth ay biglang lumaki ang son, nasasabihin naman natin siguro, ba't naman kung kailan tumanda pa kayo, saka kayo nakaisip mag-anak? Kasi ang mga tao may timeline na sinusundan. Ano po? Pag ikaw ay ganitong edad na, dapat tapos ka na sa pag-aaral. Pag ikaw naman ay nag-asawa, dapat sa loob ng gantong panahon, ikaw may anak na. Pag wala, lahat ng bati sa iyo ng tao, ba't wala pa kayong anak? Yun, pag dalaga at binata, ba't hindi ka pa nag-aasawa? Mahihirapan kang manganak. Sure ba tayo na pag nag-asawa, manganganak lahat? May mga kondisyon ang mga tao sa paligid natin na hindi natin alam. Na bago nila narating yung stage na yon, hindi natin alam yung pinagdaanan ng isang tao. Kaya pagbabati tayo, wag nating hanapin yung wala. Ang purihin natin ay yung meron na siyang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kasi minsan, sa halip na pag-asa ang maibigay natin sa mga taong may ganong mga kondisyon, ay takot ang naibibigay natin. Halimbawa, hindi naman po lingid sa kaalaman ninyo sa aming kalagayan. Minsan sa halip na pag-asa ang marinig sa kapwa, takot. Ay ba't hindi pa kayo nag-aanak? Sinong mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo?
Sure ka ba na lahat ng anak aalagaan ng magulang nila? Kasi may mga cases na nauuna ang anak mawala sa magulang. Di ba po? Kahit gaano natin planuhin ang buhay, plano pa rin ng Diyos ang nangyayari. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ang seguridad ng isang tao sa kapwa niya tao. Kanino natin dapat hanapin ng security? Sa Diyos. Nilagay ka ng Diyos sa sitwasyon na yan, hindi para pabayanan. Kaya, sa halip na pag-asa minsan yung naririnig natin, na mismong tayo din naman, ano po, guilty ba tayo doon? Pagbabati tayo sa mga kaibigan nating matagal nating hindi nakita, ay ano, mag-asawa ka na, ay ano, mag-anak ka na, na para bang planado natin yung buhay natin, na dahil okay sa atin, dapat ganun din sa iba. May timeline tayo sa sarili natin at tinalagyan din natin ng timeline yung buhay ng iba. Na para bang pag hindi yun nasunod, hindi ka na tao agad. Hindi ka na normal agad. May diskriminasyon na agad. Nawa ay pag-asa, pagmamahal yung ating masabi. Ano po, sa panahong tayo'y magbibigay ng ating mga opinyon at komento. Kinaunawaan ko si Elizabeth kung ba't siya nagtago ng 5 buwan. Alinman sa mga dahilang nabanggit kanina, alam niyo po, nakakapagod ng sumagot sa mga tanong ng bakit. Lalo na kung mismong ikaw ay hindi mo rin naiintindihan kung bakit nga ba. Nakakapagod sumagot ng ahayhayin mo, tapos sa huli, hindi ko din alam sa Diyos kung bakit niya niloob na ganun. Pero ako'y nagatiwala sa pagmamahal ng Diyos at sa seguridad na inabigay ng Diyos sa akin. Cliche man sa ating pandinig, wala pong aksidente sa Diyos. Lahat ay ayon sa kanyang plano, panahon at pamamaraan. Weird man pakinggan, weird man sa ating point of view. Dahil sa lalim at lawak ng karunungan ng Diyos, hindi natin alam. Hindi natin sadyang kayang sagutin lahat ng bakit sa paligid natin. Pero dahil sa banal na spirito, naunawaan ni Elizabeth ang tunay nilang kalagayan. Naintindihan niyang hindi sila pinaglalaroan ng Diyos. At si Maria ay hindi kawawa at wala sa totoong nakakatakot na kalagayan. Naunawaan niya sa tulong ng banal na spirito kung gaano kapalad si Maria sa kabila ng mga maaari niyang maranasan. Nakita ni Elizabeth ang lampas sa kasalukuyan. Hindi siya sa kalagayan ni Maria nakatingin, kundi ang nakita niya ay biyaya ng Diyos na naranasan at mararanasan pa ni Maria bilang lingkod ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa pagsunod. Ginibap ni Maria yung pribilehyo ng pagiging isang dalaga. Naunawaan niya ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay ni Maria. Naunawaan ni Elizabeth ang kahulugan ng pagiging mapalad. Mapalad si Maria dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay napili upang kasangkapanin sa kanyang plano at biniyayaan pa ng kakayahang manalig. Sa sinabi ni Elizabeth, mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Hindi mapalad si Maria o hindi naging mapalad si Maria dahil siya ay napili lamang, kundi dahil nabiyayaan pa siyang sumampalataya at kakayahang sumunod sa Diyos sa kabila ng maaari niyang danasin. Ito yung karapat-dapat nating isana all. Pag nagsasabi tayo ng sana all, parang nananaghili tayo, nasaan gusto rin natin yon. Ito yung worthy ng sana all natin. Sana all kagaya ni Maria, nabiyayaan ng pananampalatayang maniwala sa sinasabi ng Diyos at sumunod pa. Ganito rin po naman yung nangyari sa atin. Nung may nag-share ng gospel sa atin, di ba po? Hindi lahat ng tao kayang tanggapin na kailangan nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at wala tayong ibang kayang gawin para iligtas ang ating sarili. Narito ka, kasi sa tulong ng banal na spirito, naunawaan mo na kailangan mo ng tagapagligtas.
Naunawaan mo na hindi mo kayang iligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa ang iyong sarili. Yun ay gawa lahat ng Diyos sa biyaya niya. At ngayon, binigyan ka rin niya ng pananampalatayang sumunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad din tayo. Kasi hindi man natin nakita 2,000 years ago yung ginawa ni Jesus, pero nanampalataya ka. Napakinggan mo ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia, nanampalataya ka. At ngayon, nagsusumikap ka pang sumunod sa lahat ng sinasabi niya. Amen po ba? Amen. Pakisabi sa katabi mo, mapalad tayo. Mapalad tayo. Matapos sabihin ng anghel kung paano ito mangyayari, ang sagot ni Maria ay nagpakita ng pananalig at pagpapasakop sa Diyos. Sabi niya sa Luke 1:38, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Siya'y alipin ng Panginoon. Sa Luke 11:28-27, Luke 11:28-27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Sabi niya, "Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." Ngunit sumagot siya, si Jesus, sabi niya, "Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Sino daw po yung higit na mapalad? Yung nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Binigyang diin ng Panginoong Hesus ang pagiging isang tunay na mapalad or higit na mapalad. Hindi po naging mapalad si Maria dahil naging ina lamang siya ni Jesus, kundi dahil nakinig siya sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel at siya ay sumunod. Kasi sa isip ng taong nagsabi, "Wow, nakaka-proud ka naman. Nakaka-proud naman yung, sa point of view ko, nakaka-proud naman yung nanay mo na naglihi at nag-alaga sa'yo." Pero kinorek siya ni Jesus, higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad na to. Hindi niya sinabing hindi mapalad si Maria, pero sinabi niyang may higit pa doon kaysa sa pagiging ina lamang ni Maria. Dahil si Maria ay isa ring lingkod ng Diyos na nakinig sa salita ng Diyos at sumunod dito. Iba ang pamantayan ng pagiging mapalad sa sanlibutan kumpara sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang achievement, talino, pera o status lamang o kung ano-anong panlabas na titulo ang basihan ng pagiging mapalad. Sabi ni Jesus, ang pagiging mapalad ay bunga ng pakikinig o pananalig sa Diyos. Isang buhay na nagpapakita na mayroong pananalig at pagsunod. Hindi natin ito kayang unawain ng lubusan, malibang tulungan din tayo ng banal na Espiritu. Sabi sa Gawa, chapter 5, verse 41, "Kagalakan ng maparusahan at mapahiya, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Taliwas na taliwas sa ating mga paniniwala." Sa atin, kapag nahihirapan na tayo at nagigipit, ang una nating inakwestiyon at pinagdududahan ay kung mahal ba tayo ng Diyos. Amen po ba o amin? Kapag tayo nadanas ng kagipitan, ang una nating nakukwestiyon ay kung mahal ba tayo ng Diyos. Maaring pangit ang sitwasyon, pero kailanman hindi ang plano ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapamuhay ayon sa salita at pagsunod sa Diyos, malibang kilusin tayo at ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Minsan, kahit anong galing nating magsalita, anong husay nating magpaliwanag, anong galing nating maghanay ng mga halimbawa, alang-alang sa pagkakatuto ng ating mga dinidisipulo o kung sino mang pinapangaralan natin, kung wala po ang pagkilos ng banal na Espiritu, ay hindi niya rin ito mauunawaan. Ang Holy Spirit ang ating helper. Ayon sa Panginoong Hesus, siya ang magpapahayag sa atin ng mga katotohanang dapat nating malaman at ipamuhay. Sinabi din ito ni Pablo sa unang Korinto, chapter 2, verses 10-16. Sabi niya,
Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya, hindi po katakataka na ang isang mananampalataya ay kayang manindigan sa tama. Na sa mundo, ito ay kahangalan, pero sa atin, ito'y pagpaparangal sa Diyos. Hindi baling maunti lang ang pera, basta marangal ang pinanggalingan, hindi galing sa nakaw. Sa mundo, kahangalan yung palipasin mo yung oportunidad na magkakaroon ka ng malaki, pero ang kapalit naman nito ay kailangan mong gawing illegal. Sa kanila, kahangalan yun na i-give up mo yung napakagandang opportunity para lamang sa kaugnayan mo sa Diyos. Hindi nila sadyang maiintindihan yun. Kaya sa kanila, hangal yun, kahangalan yun, foolishness yun. Pero sa atin, yun ay bahagi ng pagpaparangal natin ng higit sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Hindi baling hindi makasunod sa uso, nakakasunod naman sa Diyos. Hindi laging comfort o kaalwanan ang manifestation ng pagiging mapalad. Kamusta naman po yung mga naging buhay ng alagad matapos po silang makinig at sumunod sa Diyos? Hindi po naging smooth ang journey sa kabila ng kanilang pagsunod. Malas ba sila? At ang blessed ay yung mga Pariseo at Saduceo na magaganda ang suot, walang struggles. Samantalang yung mga alagad, walang tiyak na tirahan. Pagpunta pa dun sa isang lugar, inapaghahabol pa, inapagbabato pa. Sila ba ang malas? Hindi ba naging mapalad ang kanilang buhay? Kung tayo'y materialistic na tao, ang sagot natin ay oo. Pero sa mga taong ang tuon ng isip ay wala rito sa sanlibutan, ang kagalakan ay ang masunod at maluwalhati ang Panginoon. Hindi baling nahihirapan, nakakasunod naman sa Diyos. Maayos naman ang kaugnayan sa Diyos. Nang tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan kasabay ng banal na Espiritu. May inaasahan pong bunga sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga binanggit po natin kanina na kagalakan, kapakumbabaan at kaunawaan ay iilan lamang sa napakarami pang bagay na maaari nating maranasan mula sa banal na Espiritu. Nawa, mag-asam pa tayo ng higit kaysa rito. Siya ay laan upang tayo ay tulungan para makatugon tayo ng tama bilang isang mananampalataya. Gagabayan at tuturuan niya tayo upang magkaroon tayo ng isang buhay na tunay na ganap, kasiya-siya at kalugod-lugod sa Diyos. Nawa, habang papalapit ang Pasko at pagtatapos ng taong ito, isama natin sa plano natin sa buhay na mas higit pang magbunga ang banal na Espiritu sa ating mga buhay.
Sabi sa Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.